Init. What's up sa inyo mga taong grasa? Kung meron kayong mga lumang sasakyan, may mga edad na, like Corolla small body, big body, Lancer na hotdog, kung tawagin na mga 93 model, at sumasayad ka na sa humps pero hindi ka naman lowered, ito ang explanation dito. Kalikotin natin, let's go! Corolla big body, sumasayad na raw yan sa humps, although mataas at hindi naman nag-lower to. Pero yan, sukat niya, sukatin natin, sa almost 25 inches. So bubuksan natin yan, yung coil spring, tapos makikita natin kung ano yung pinagkaiba nung height niya before sa height niya ngayon. So bago ka mag-baklas, diagnose ka muna. Number 1, kita mo to nakaalsa na. Tapos ito yung bago, kita mo naman lubog. So ibig sabihin yan, umangat na yung goma, tumaas na yung height nung yung expand nung shock absorber, pababa itong body papunta ng gulong. That's 1. Okay, babaklasin natin to, pati yung buong shock absorber.
Okay, so nabaklas na natin yung assembly ng shock absorber. And wala naman siya tagas, matigas pa yung shock absorber. Okay pa yan. Okay, trabaho lang yan is to absorb yung shock nung laro nung suspension. Hindi yan ang may trabaho kaya mataas yung ride height ng sasakyan. Ito po ang mga factors na yan. Number 1, coil spring. Nakita nyo naman, since naging Toyota Corolla po yan, yan ang spring nya, hindi pa napalitan. Nakita nyo naman yung height ng taas ng bago, yan, sa luma. So yung integrity ng spring, yung lakas nya, mahina na. Kasi ano rin yan wear and tear in time, kailangan mo rin palitan. So lumambot na siya, no? Hindi na maganda yung bounce. Nakita nyo yung bago, ang taas, di ba? Isa pa, shock mounting. Makikita nyo yung shock mounting. Ito alsado, ito lubog. Okay, yan nakaangat. Ito laki pa nito. Dito sa kabila wala na, flat na. Okay, kung makikita nyo, flat, alsa. Okay, so kakabit natin yan, then check natin yung height. Lagi na lang madilim. One more thing, itong mga, kung makikita nyo sa mga Banawe, yung nag-o-offer ng ganito, yung lifter, pagka hindi naman putol yung spring mo at gagamit ka nito, wala ring sense. Bakit? Kasi itong shock absorber, meron yan designated height na hanggang dyan lang siya. Okay, so andito yung spring. Pag inilagay mo to, sample lang, nilagay mo to, tataas yung upuan lang ng spring, pero yung haba nito, yung height nito, ganun pa rin, umipit lang yung spring, hindi rin tumaas, di ba? So wala rin, kung di ka naman lowered at papalagay ka nito, wala ring sense. Spring talaga.
So ito na, nagro-road test na tayo. Siyempre yung kabila, kaliwang procedure, ganun din lang sa kanan. Lang namang ulitin pa. Hindi na nga kayo interesado sa mga pinagagawa ko, ulitin ko pa. Hindi, ni-road test ko siya. Okay? Ang napansin ko, mas maganda yung handling niya. Siyempre kasi on a right, nasa right height. Nasa tamang height ka. Okay? Pa-English pa kasi. Anyway, kaya ako ni-road test kasi pag sinukat ko yan ng metro at hindi ko siya ni-road test, siyempre nakabuelo na yung spring, nakaangat. Pero mas maganda niyan kung nakaangat ngayon yung, I mean na-drive na natin yung sasakyan, nagkaroon na ng weight yung coil spring, shock absorber, shock mounting, saka natin susukatin yung height. From kanina, mga 24 to 25 inches yata. Tingnan natin ngayon kung ano sukat. So, ito na yung metro, sukatin natin. So from 24 inches, naging 27, mga 3 inches din yung tinaas niya. So talagang pagod na nga yung spring, mababa na. Ang maganda nito, maganda siyang i-drive, nakakatuwa na siyang i-steering, hindi na mabigat-bigat. Tapos yung mga suspension parts mo na hindi na tawag dito, na maayos pa, maproprolong ang buhay kasi hindi siya hirap, no? Wala sa kanila yung mga bushing, wala sa kanila yung pressure, wala sa kanila yung weight, nandoon sa spring, which is yung talagang trabaho nila. Hindi porket hindi ka nagputol ng spring, kasi napaka old conventional, old school na yung racing putol ng spring, no? May mga ano tayo, meron tayong mga air suspension, yan. Meron tayong coil overs, meron tayong ganyan. Meron tayong adjustable springs, adjustable springs. Yung coil over nga. So, yun lang, kung gusto mo ng performance parts, yun ang gagamitin mo. Kung gusto mong pumarma-forma, mga racing, stance, yun ang gagamitin mo. Hindi ka magpuputol ng spring. Well, this one naman, hindi naman siya nagputol ng spring. Talagang, ano na, no? Yung longevity na talaga ng pyesa, pagod na. So, talagang bumaba na yung integrity tsaka strength ng coil spring, nagbago na talaga. So lumiit na yung play niya, mababa na, hindi na niya ganun kakaya yung sasakyan. Nung pinalitan natin ng bago spring, good as new yung height, and yung steering mo mas maganda yung takbo ng sasakyan. Okay? So yung sinasabi ko, kung maglalagay ka rin nung ang tawag ito, yung spacer na goma, wala rin yun kasi may certain height yung yung shock absorber, hanggang dyan lang siya. So mape-press lang niya ng kaunti yung spring. Wala rin, ganun pa rin yung height niya. So hindi rin tama. Okay. So ang tama talaga diyan, yung right procedure diyan, standard procedure is to replace those coil spring. So hanggang dito na lang mga taong grasa. Sana may natutunan kayo. Goodbye.